Paano gumagana ang laser pointer? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang laser pointer, ang maliit na gadget na kayang gawing gymnast, ang pusa at instant genius, ang kahit sinong may PowerPoint presentation. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Cedric Fern. Salamat sa suggestion mo. Unang-una, maintindihan muna natin ang ordinaryong ilaw. Ang flashlight halimbawa, parang mga estudyante kapag uwian na, kanya-kanyang direksyon, magulo, may bumibili pa ng fishball. Sabog-sabog ang ilaw nito, kaya habang lumalayo, lumalaki at kumakalat ang liwanag. Pero ang laser? Aba, ibang klase. Ang laser parang cat officers noong high school. Sabay-sabay, diretso, disiplinado, at parang laging galit. Ang tawag dito ay coherent light. Ibig sabihin, nakaayos at pare-pareho ang galaw ng ilaw. Kaya kahit malayo, maliit pa rin ang tuldok niya. Ang salitang laser ay acronym para sa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Oo, parang pangalan ng robot sa anime. Pero simple lang ang ibig sabihin niyan. Espesyal na paraan ng paggawa ng sobrang organized na ilaw. Ang normal na ilaw kasi parang karaoke sa barangay. May sintonado, may advance kumanta, may delay. Pero ang laser, parang choir na lahat, perfect timing. Iisa ang direksyon at halos pare-pareho ang galaw ng photons o maliliit na particles ng ilaw. Kaya sobrang precise ng beam. Sa loob ng laser pointer, may battery, switch, at laser diode. Ang battery ang nagbibigay ng power. Parang kape sa umaga, kapag wala nito, wala ring buhay. Kapag pinindot mo ang switch, dadaloy ang kuryente papunta sa laser diode. Ito ang pinakaimportanteng bahagi dahil dito ginagawa ang laser light. Ang diode na ito parang maliit na ilaw factory. Pero hindi ordinaryong factory, disciplined factory. Ang nilalabas nitong photons ay magkakasunod at magkakapareho ng galaw. Kaya imbes na sabog ang ilaw, nagiging isang concentrated beam siya. Eto na ang magic. Kapag ang photons ay gumagalaw ng magkakapareho ang direksyon, hindi sila madaling kumalat. Kaya ang laser beam ay sobrang straight. Para itong tropa mong diretso, maglakad pa uwi dahil may curfew. Hindi na lumilingon kahit may fishball stand sa gilid. Kaya kahit itapat mo ang laser pointer sa malayong pader, maliit pa rin ang tuldok. Samantalang ang flashlight, habang lumalayo, parang lumalaking eye bags, palapad ng palapad. Napapansin niyo ba? Madalas pula ang laser pointer. Hindi dahil favorite color ng universe ang red. Ang totoo, mas madaling gumawa ng pulang laser gamit ang murang laser diode. Mas energy efficient din ito, kaya swak sa maliit na battery. Pero meron ding green, blue at violet lasers. At alam nyo ba? Mas maliwanag tingnan minsan ang green laser kahit pareho lang ang lakas. Bakit? Dahil mas sensitive ang mata natin sa kulay green. Minsan napapansin natin ang buong beam ng laser sa hangin, lalo na sa concerts o mausok na lugar. Pero sa normal na bahay, madalas tuldok lang ang nakikita natin. Bakit? Dahil ang ilaw ng laser ay karaniwang invisible habang naglalakbay. Nakikita lang natin ito kapag tumama sa object o sa maliliit na particles sa hangin, tulad ng alikabok o usok.
Kaya sa concerts, may smoke machine para mas dramatic ang laser beams. Kapag walang usok, para ka lang nagtutok ng invisible barbecue stick sa dilim. Ang laser light ay gumagalaw sa bilis ng ordinaryong ilaw, around 3,000 kilometers per second. Sa sobrang bilis, kung magpapadala ka ng laser signal papuntang buwan, mahigit 1 segundo lang nandun na agad. Mas mabilis pa kaysa reply ng crush mong Scene Zone Specialist. Ang ilaw talaga ang isa sa pinakamabilis na bagay sa universe. Kaya ginagamit din ang laser sa communication systems tulad ng fiber optics internet. Ibig sabihin, habang nanonood ka ng memes at cat videos, may lasers na tumutulong para makarating yan sa cellphone mo. Pero tandaan, kahit maliit ang laser pointer, hindi ibig sabihin harmless na agad. Delikado ito kapag tinapat sa mata. Dahil concentrated ang ilaw niya, pwede nitong madamage ang retina. Para itong lahat ng init ng araw pinagsama sa isang maliit na spot. Kaya huwag na huwag mong itatapat sa mata ng tao o hayop. At huwag din sa eroplano. May mga pasaway na ginagawa iyon, pero sobrang delikado sa piloto. Akala ng iba, ang laser pointer pang-report lang sa classroom. Aba, hindi! Ang lasers ginagamit sa ospital para sa surgery dahil sobrang precise. Ginagamit din sa factories para magputol ng metal. Imagine mo yon, ilaw na kayang humiwa ng bakal. Parang tingin ng nanay mo kapag nakita niyang basa pa rin ang tuwalya sa kama. May lasers din sa barcode scanners sa grocery. Sa madaling salita, gumagana ang laser pointer gamit ang battery, switch, at laser diode na gumagawa ng organized na photons o particles of light. Dahil nakaayos at magkakapareho ang direksyon ng ilaw, nagiging sobrang straight at concentrated ang beam. Kaya maliit pero napakalakas ng dating nito.